Sa ating pagkakaalam ngayon ay wala pa tayong update at ito naman po ay nasa kamay ng DOJ. At tingnan na lamang po natin kasi kung sila naman po ay nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng hearing, nagkaroon ng preliminary investigation, mararamdaman din po naman ng mga respondent kung sila po pa talaga ay makakasuhan. So, kung malakas naman po at sa ating pagkakaalam, mismo si General Bronner ang nagsabi na nakipag-usap itong si ex or former General Romeo Poquis. Oo, about the attempt, no? Yung coup attempt. So, siguro doon nagmula ang mga nang pangyayari. At sabi nga natin, di ba, habang sila ay nagsasalita, habang sila ay kumikilos, namamonitor naman po yung mga kilos nila. Yes, well, I asked that question kasi hindi mag-isa si Poquis nung nakipagpulong siya kay Bronner. so that's why I was asking kung meron pang mga forthcoming. At the same time, ma'am, how do you strike that balance? I mean, you're a lawyer I think you're a trial lawyer, di ba? How do you strike that balance between freedom of expression, expressing your opinion, and sedition? Where's the line drawn? In layman's terms. Okay. Kapag kasi freedom of expression, sinasabi mo lang kung ano yung nangyayari, ano yung batikos mo, na ang intention mo is hindi mag-havoc ng gulo or to sow fear or to sow hatred dun sa mga politiko na to the point na maaaring magpabagsak dun sa tao. So pag nandoon na, and at the same time, there was this attempt. Sabi nga nila, nakipag-usap na ito yung plano, mag-withdrawal, kung pwede sumama yung mga militar. So, yun po, yung borderline. Iba po kasi yung freedom of expression na sinasabi mo lang na ito ay hindi naging maganda, ito ang pagkukulang ng gobyerno, at yan naman po ay hinahayaan at ginagalang ng Pangulo, ang freedom of expression. Pero pagka pumunta na po sa limitasyon na lumabag sa batas, na maaaring magkaroon ng destabilization, yan po ang masasabi natin na inciting to sedition. Kasi you're encouraging people to sow hatred to the people or to the leaders na maaaring magpabagsak sa gobyerno.